kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Binibini. 37 years old at single pa din. Matagal niyo na po akong taga-subaybay panahon pa ni Christopher. Madami na po akong natutunan sa inyo tungkol sa pagharap sa buhay, pag-intindi sa kapwa, at pagiging matatag sa mga pagsubok. Alam niyo po, tambalang kumikinang, dati po akong takot tumanda ng mag-isa. Pangarap ko din po kasing ikasal sa simbahan, magkaroon ng sariling pamilya, at matawag ding ginang balang araw. Nagkaroon naman po ako ng boyfriend when I was 16. 20 years po kami, kaya akala ko talaga siya na ang una at huli. Wow, 20 years. Grabe ha. Kumbinsido ako na siya na ang makakasama ko habang buhay. Minahal naman niya ako na sa paraang akala ko sapat na. Yung pala, may relasyon sila ng asawa ng pinsan ko. Doon ko na-realize na hindi pala sapat ang pagmamahal kung wala ng respeto, katapatan at direksyon. Napakasakit. Nang hinayang ako sa 20 years. Akala ko talaga hindi ko kakayanin. Umiwas ako sa mga reunion, kasal, binyag at gatherings dahil paulit-ulit ang tanong kung kailan ako mag-aasawa. Ngumingiti lang ako pero sa totoo lang, nasasaktan ako. Pakiramdam ko kasi na pag-iwanan na ako. Nurse pa man din ako kaya tuwing may karga kong bagong silang na sanggol, napapaisip ako kung mararanasan ko rin bang maging ina balang araw. Para makalimot, ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Pero kahit gaano ako kabisi, hindi mawala-wala ang lungkot. Mabuti na lang at mas nakilala ko ang Panginoon. Unti-unti kong natutunang hindi pala sukatan ng halaga ng isang babae ang edad, marital status o pagkakaroon ng anak. Natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. Natuto akong magpatawad, maghintay at magtiwala muli. Ngayon po may boyfriend na ulit ako. Nagpakilala siya ng maayos sa pamilya ko at malinaw ang intensyon niya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagmamadali. Kung siya ang ipinagkaloob sa akin ni Lord, He will stay. Kung hindi, tatanggapin ko ng maluwag sa puso ko. Kaya naman kung ikaw na nakikinig feeling mo nahuhuli ka sa buhay, hindi pa huli ang lahat. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Minsan ang paghihintay ay hindi parusa, bagkus ito ay paghahanda. Tambalang kumikinang, paano ko po ba malalaman kung talagang healed na ako sa sakit na iniwan ng 20 years kong relasyon? Paano ko po kaya ulit matututunang magtiwala nang hindi dala-dala ang takot at sugat na nakaraan? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Binibini.
Alam mo, Binibini, hindi ko alam kung ikaw yung may problema o yung writer. Kasi dun sa una, sabi mo single ka. Tapos sa dulo, sabi mo may boyfriend ka. Tapos yung dulo pa rin na natanong mo is paano ka mag-move on. Meron ka na nga boyfriend. So may boyfriend ko ba o single? O dala ito ng kaguluhan ng pag-iisip kasi 20 years ang nakalipas tapos wala na kayo. I'm confused. Kasi diba doon sa unang part, binalikan ko pa eh. Single. Tapos sa ngayon, may boyfriend na ako ulit. Tapos yung tanong mo doon sa dulo is, paano ko malalaman kung talagang nag-heal na ako? Paano ko kaya matutunan magtiwala ulit? Di ba nagtiwala ka na nga ulit kasi may boyfriend ka na ulit? Sige, music na lang. Nako-confuse kasi ako sa'yo, Binibini eh. Well, malinaw kasi sa kwento ni Binibini kahit magulo. Ako malinaw pero kahit magulo. Sige, go. Malinaw, syempre individualization. Dahil nakikita ko yung mukha niya na andun na siya na binuksan niya na yung puso niya, pero ulit. Andun pa rin siya, nakakulong pa rin siya sa nakaraan. Correct. Na parang ayaw niya pang ibigay uli kasi natatakot siya, parang may trauma. So siguro, meron siyang boyfriend, pero ayaw niyang i-all out. Yan, kasi may trauma pa siya. Kasi 20 years eh. Ngayon, ikaw naka-trauma ka rin, di ba, ng 20 years? Aha. Oo din. Di ba na hindi mo in-expect? Akala ko, ang dami mo ng plano. Totoo. Tapos yung pala, eh. maghihiwalay din pala. Ganon. Kaya di ako nag-attach masyado sa'yo eh. Kasi hindi natin masasabi ang mga bagay-bagay. So kumbaga parang ganon si Binibini. Yan. So ngayon, okay. So kung sinasabi mong, kung nagbigay ka ng ganyang kahabang kwento sa amin, obviously you haven't fully healed. Kasi kung hindi mo pa mabigay all out doon sa, or pwede rin namang Jegs na na-heal naman siya, nagkukwento na lang siya, kaya lang siya hindi nagbibigay ng all out kasi natuto na din siya mula sa huli. Pero diba? andyan pa rin din yung trauma nga kasi. Kasi normal lang naman eh. Natatakot siya na baka. Kaya nga, so natatakot siya na baka iwan ulit, baka may jowaing ulit asawa ng isa niya pang pinsan, 'di ba? Yung mga ganon. Maaaring may trauma siya or maaaring siya din mismo sa sarili niya, careful na siya. Kasi isipin mo, 20 years yung relationship. Ni hindi niya sa hinagap, siguro naisip na pwedeng lokohin ka pa. Together na kayo for 20 years, parang kayo na talaga ito eh. Correct. Hindi lang kayo kinasal eh. Pero parang, ilang taong ka na? Half of 37. Your life. Di ba, more than half of your life, kasama mo yung guy na yun. Kaya siguro, maaaring may trauma pa. So that means, pwedeng naka-move on na or hindi pa talaga. It's just you're traumatized. Or careful na siya. Pwede kasing naka-move on ka pero yung trauma nandun pa rin din. Na hindi naman kasi basta-basta mawawala yun. And feeling ko, it can also be a protection on your part. Na hindi mo muna ibigay all out, kilalanin mo talaga ng maiging-maigi, ganyan. Or magtitira ka talaga sa sarili mo. Baka kasi dun sa 20 years wala nang itinira sa sarili. Baka may mga ganon. Si Nicole lang kasi yung walang katroma-troma sa pagdating sa relasyon. Ay oo, pagka halimbawang nung may nanakit sa akin, parang tapos next, move on. Siguro kasi hindi ka mabakante, di ba? Ganda ko eh. Makipot, masikip, dalisay. Pero ito, gusto ko naman naman na, wala ka bang ito baka lokohin na naman. Wala kang ganon. Meron pa rin din. Pero kasi dahil nga hindi nga ako tumitigil sa pag-ibig, sa hopes na yung susunod magiging the one. Kahit na at the back of my mind, may possibility kasi nangyari na sa akin in the past na niloko ko, tinutuloy ko pa rin. Parang itong si Binibini. Kasi very strong lang talaga yung parang gusto mo talaga ng love, ng pag-ibig, magmahal eh. Mas mahalaga sa akin, Jegs, yung mas gusto ko na nagmamahal ako. Siyempre gusto ko na minamahal ako, pero gusto ko yung feeling na nagmamahal ako. Yun. Important sa akin yun eh. Kaya siguro, kahit na naloko na ako ng ilang beses, hindi ako tumitigil kasi importante sa akin na meron akong taong minamahal. Pero yung trauma nandun pa rin, di ba? Nandun. Yung possibility na nalokohin ay nandoon. Correct. Ganyan. So, ganun din. Iba-iba lang talaga yung mga utak natin kung paano natin naharapin. Kagaya si Binibini, medyo talagang masakit sa kanya. Correct. So, mahal niya yung posibleng naka-move on na siya. Pwede. Pero hindi mawala pa rin niya sa utak na nandun pa rin. Baka lokohin din ako nito. Well, yun yung sabi kong pwedeng posibleng maging protection rin on your part na
Pwede ha, kung gagamitin mo sa tama, ibig Oo. sabihin mas matanglawin ka, mas observant, mas intentional. Oo. Wag naman to the point na hindi ka na magiging masaya, Oo. kababantay, Oo. or kakaduda. Ayaw naman natin na to live in doubt and despair. Ganon. Gusto natin may pag-asa Oo, lagi. pero tandaan mo rin na Binibini, unfair din to sa partner mo. Kawawa din, Diba? na Na akala mong halimbawa, akala niyan. Oo, all out siya buong sa'yo. buo. Oo, Tapos diba? ikaw may mga reservations ka kasi nga dahil sa takot na Correct. dapat mong basagin yung ganyang feeling kasi hindi siya maganda eh. Hindi siya maganda na anytime lagi ka nang may duda sa mga lalaki, lagi parang wala ka ng tiwala. Correct. Hindi Pero- ka rin magkakaroon ng peace of mind. Sa tingin ko, kung ang question mo sa amin pa na kung healed ka, you are healing. Yun, definitely. Kung fully healed, Ikaw naman nakakaalam eh. Oo, ikaw naman yun eh. Ano ba yung mga signs na ano? Yan, ako para sa akin yung Oo. meron kang ipinasok sa buhay mo na ibang tao, medyo it's a part of healing also. Oo. Maaring panakitbutas, kaya nga sabi ni Jegs, lugi naman. Kasi Oo. baka love on the rebound. Pwedeng rebound, panakitbutas. Pero still, it's a first step Oho. to try to forget the other person. Ganyan. Pero kung, halimbawa, feeling ko mga signs na healed ka na, yung pag pinag-uusapan mo yung isang tao tapos hindi ka nagalit, Mhm. kung G na G ka man, dahil memories na lang, pero hindi yung Oo. G na nagingit-ngit, feeling ko healed Oo. ka na. Alam mo, ganyan. para maging total yung healing mo, maging open ka dyan sa partner mo ngayon. Sabihin mo yung nararamdaman mo kasi hindi mo Tama. naman magagawa mag-isa yan eh. Kinakailangan mo may partner para yung assurance, Correct. yung consistency na magawa niya sa relationship ninyo, yun yung magbabago sa isip mo na, ay, oo nga pala. Ano. True. Para lang din magkaroon ka ng Parang si Nicole, kapanatagan. babalik uli ako kay Nicole, di ba, nung nakilala niya si Jowa Dick, na ito pala yung feeling ng minamahal Oo, ka. ganito pala yun. Oo. Kasi masyado ako nasanay sa ako yung nagmamahal and it's okay, it's fine with me, na nakalimutan ko na ito pala yung feeling ng tamang mahalin pabalik. Yan. Oo. Ganon. So, yun yung goal natin, ha? Yung, Mahalin ka pabalik. Oo, mahalin ka Oo, pabalik. ganon. Oo. Kasi hindi ka pwedeng mahalin din ng buo kasi kung parts sa'yo, may medyo... Oo. Aloof ka pa rin, Oo. may part ng sistema mo na hindi ka ready rin, yung Oo. mga ganyan, mahirap din yan. So, kailangan mo ng tulong niya. Diba? So, Yeah. maging open ka sa ano. Correct. And basta tatandaan mo na magkaibang bagay naman yung healing tsaka yung trusting. So, magkaibang proseso kasi talaga Oo. yun eh. So, pero kung kaya mo nang isabay yung both, 'di ba, Oo. na parehas na maging okay, yung nagto-trust ka and at the same time Oo. healing ka, then good. Kasi ito lang ang problema talaga kung bakit tayo nahihirapan mag-move on eh. We are very, very, ano ba, hanggang very, very lang yung English ko for today. We are very, very, hanggang doon lang. Kailangan ba English yung kasunod? 'Di ba? Ano tayo, namimili lang tayo ng naaalala natin. So, kaya tayo nahihirapan mag-move on kasi ang naaalala lang natin lahat ng mga magagandang bagay, yung mga nagpasaya sa yung nakakakilig siya, yung ang bait-bait niya, yung basta lahat ng magagandang bagay. Nakalimutan natin yung part na ginawa niya, yung asawa ng pinsan niya. Oo. Doon pa lang sa part na yun, friend, parang feeling ko kung doon na tayo medyo mag-zone in, na niloko ka niya para sa asawa ng pinsan niya, makakatulong yung sa healing process eh. Selective tayo eh. Ano kasi yan eh, part kasi yung denial na yan, part kasi yan ng self-preservation dahil ayaw masaktan. Ganun ka-amazing gumawa Yung brain. yung brain natin dahil Correct. ayaw nating masaktan. So yung pinipili niya yung magagandang memories. Yan. Kasi parang torture yun pag inaalala mo palagi yung mga Oo. eh. Pero makakatulong din yun pagka halimbawa maalala mo paulit-ulit. In the first place, hindi naman ako yung may problema dito. Oo. Ako yung niloko para sa asawa ng pinsan na hindi naman maganda. Ganon. Ayan. Dagdagan mo ng ganon. Kaya- Na hindi naman maganda. Ganon. Oo, kaya kinakailangan mo ng katuwang at katulong. Correct. Siya ba yung nagsabi na dito niya nakailala yung Panginoon? O ibang, Oo, ibang yun. kwento yun? Sorry, Oh, dun. nandito na ako eh. O sinabi yun niya yung yun. kagandahan, Ito di ba? yung mga moments na masasabi po natin na buti na lang at this particular moment in your life na down ka, nakilala mo ang Panginoon. Yes, oo. Kasi kung hindi, medyo mahirap talaga Oo. ang moving on, moving forward, Oo. ganyan. So, the more na kinakailangan mong mag-all out na, kasi unang-una, andyan na si Lord eh. Yes. Yung discernment mo sa mga bagay, mabilis mo na makita eh. Sasabihin mo kay Lord, bigyan mo ako ng mga signs. Oo.
ilayo mo ako una pa lang, wag natin paabutin ng another 20 years or another decade, 'di ba, bago ko makita na meron na palang red flags, ganon. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart. Do not lean lean on your own understanding. Kasi kung understanding lang ng tao, ang hirap po. Hindi talaga siya maiintindihan. Ayan, oo. So it's good. Magandang to end with that, Jegs, na it's good that you are with the Lord. Yes. So now your decisions, meron kang tatanungan. Lord, tama ba? Ayan. Tama ba tong decision ko? Oo. Guide mo naman ako ng tama. Oo, kasi Ganon. kung iisipin mo palagi na yung nakaraan mo, malay mo, baka yan na yung binigay ni Lord, hindi mo nakikita. Hindi mo kasi nakita. Nga, dahil Selective dun, ka nga. oo. Kasi dun ka pa rin dun sa isa. Ganon, So, ha? yan, bini-bini. Bini-bini. Oo. Sana nakatulong kami sa iyo, Bini-bini. Ayan. O siya, salamat na marami sa pagtutok. At syempre, sa mga gusto pong magbahagi ng kanilang mga kwento, ayan, pwede niyo po kaming email sa mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, bini-bini. Bini-bini. Oo. Naway maka-move on and move forward ka na din. At saka maganda kasi nga nakilala mo na si Lord, i-pray mo kay Lord na i-totally heal ka. True. Kasi baggage pa yung Correct. Yung bit-bit mo na inaalala mo pa yung nakaraan. Diba? Forgive and forget na. Ang mahirap talaga yan. Ako minsan pag may mga ibang mga taong nanakit sa akin, pag naalala ko sila, naiinis pa rin talaga ako Oo eh. naman, oo. It's normal. Oo. Kaya lang, meron din namang mga ibang aspeto ng buhay mo na pwedeng intindihin. Ang swerte mo nga, meron ka ng bagong love life eh. Oo. So doon ka mag-focus. Ang ano siguro magandang perspective na pwede mong gamitin dyan is dahil sa kanya, dinala ka sa ganitong sitwasyon. Yan. Yun yung ako sa akin, isa sa mga ano yan na yung mga taong nanakit sa akin kasi kung hindi niya ako sinaktan, hindi ko mararating to. Hindi ko for example, yung mga exes natin, na buwisit tayo. Hindi natin makikilala yung mga jowa natin ngayon na nakatuluyan yung present natin. natin, kung hindi dahil sa kanila. Imagine mo kung nagkatuluyan kayo ng buwisit na yun. Di ba? Diyos ko po. So, minsan ginagamit din sila ni Lord na mga Lahat naman, di ba? Parte ng proseso eh. Correct. Part of growing, part of adulting. Ganun Yes. talaga. O siya. Alright. Salamat! Binig. Salamat, Bilibini! Bye! Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!